So kani-kanina lang po mga kaibigan ay tuluyan ng naikasa ang trade sa pagitan ng kupunan ng Washington Wizards at sa kupunan naman ng Atlanta Hawks. Kung saan na-trade na nga kanina lang si Trae Young sa Wizards kapalit sina CJ McCollum at Corey Kispert papuntang Atlanta. Well, naispatan agad na nagpapaalam na si Ice Trae sa kanyang mga dating kakampi sa Hawks matapos malaman ang balita. Kung titingnan natin ang bagong lineup ng magkabilang team matapos ang trade, ay mukhang pantay lang walang nalugi sa nangyari. Magandang umpisa ito para kay Trae sa Wizards. Kayong mga kaibigan, ano ang masasabi nyo sa trade na ito? Mag-comment lang po. Ngayon ay dito na tayo sa tungkol naman sa sobrang matunog na usap-usapang trade itong Anthony Davis to Golden State Warriors. Noong nakaraang ilang araw lang po ay pumutok ang balitang malaki nga daw po ang interest ng Warriors na kuhanin si Davis. Syempre para sa pag-upgrade sa lineup nila isang power forward na kayang maglaro bilang sentro. Scorer at matinik na rim protector na siyang matagal ng kulang sa GSW, yun nga lang ang pagiging injury prone ni AD ang pipigil sa lahat. Pero malay natin nakadepende lang din naman sa kung papaano alagaan ng Dub si Davis para mapanatiling healthy ito. Posibleng mangyari ang malaking storyang ito kasi may report nga na interesado rin ang Mavs kay Jonathan Kuminga. Ngayon sa bagong labas na report mga kaibigan ay lumiliit ang tsansa na matuloy si AD sa Dubs sa maraming dahilan, isa na dyan ang kagustuhan ng Warriors front office na hindi i-trade kahit isa kina Draymond Green at Jimmy Butler. Hindi naman pwedeng si JK lang, maliban sa sahod syempre naghahanap rin ang Dallas ng magandang kapalit kay Davis. Maniniguro na hindi sila magiging tagilid sa pagbitaw kay Anthony Davis. Lumiliit man ang tsansa ng Golden State kay AD pero hindi nga daw nila sinarado ang kanilang pinto sa Mavs big man, ibig sabihin talagang seryoso ang GSW na makuha si Davis. Para sa akin mas magiging kabang-abang pa talaga ang Golden State kapag makuha nila si AD, kasi paniguradong kakaiba po ang lakas ng Dubs pag natuloy ito. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Mag-comment lang. Samantala tinalo naman ng Warriors ang Bucks sa banggaan nila na nagtapos sa score na 120-113. Sa likod ng 31 points ni Stephen Curry, 7 rebounds at 7 assists na pa-night-night pa ang greatest shooter sa huli. Well, maliban kay Steph ay itong si DeAnthony Melton ang nagbuhat rin sa team nila para manalo versus Bucks, na siya po ay naglista ng 22 points playing off the bench. Maraming fans ang mas napahanga kay Melton ngayon, ito yung hinahanap ng lahat sa kanya. Sa interview ni Curry pagkatapos ng game contra Milwaukee mga kaibigan ay sinabi ni Steph dito na kumbaga isa siya sa bumilid sa husay ni Melton, at sinabi niyang ito nga daw kumbaga yung totoong starting shooting guard ng team nila. Ibig sabihin base sa sinabi ni Curry mukhang nagpaparinig ito kay Steve Kerr o nagre-request na gawing starting shooting guard na si Melton. Ito nga rin yung sinabi na natin noong nakaraan na mas okay kung gawing starter na si Melton para makabuelo agad sila sa early game. Kayo mga kaibigan, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment lang po yan sa ibaba at akin pong babasahin yan. Bago tayo magtapos ay sipatin po natin ang ginawa ni DeAnthony Melton kontra Milwaukee Bucks.